Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang maulan ang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Dali lang po, hinga lang ng konti. Nasa CR kasi ako kanina eh. Alam niyo ba yung ginagawa ko kanina doon? Okay, salamat po sa pribileyo na muli tayo ay makapag-aral ng kanyang buhay na salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po muli sa isa na namang pribilehiyo na kami po ay makapag-aral ng inyong buhay na salita. Ama, salamat po sapagkat meron kaming kalayaan na gawin ang gawain ito anumang panahon, anumang sitwasyon sapagkat pinagkalooban mo kami ng inyong masaganang biyaya upang patuloy na magsama-sama sa pag-aaral ng inyong buhay na salita, higit sa lahat sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. We ask, Lord, the Holy Spirit to work in our midst. Please give us the understanding, O Lord. Help us, O Lord, na tanggalin ang anumang preconceived ideas, especially sa passage na aming pag-aaralan kung saan ay pamilyar sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami na buksan ang aming puso't isipan sa anumang mensaheng pagkakalob mo ngayon sa bawat isa po sa amin. Be with your servant, O Lord, in Jesus' name. Amen. So with what is happening in our world, in our country, ang hindi matapos na giyera sa Middle East na nagdudulot ng pagtaas ng langis na nakakaapekto sa mga bilihin. Last month, ang ating inflation rate ay medyo bumaba ng konti. No? Meron naitala ang 6.4 kumpara sa 6.8% last May. Pero noong April ay umabot ito ng 7.6%. Ito yung inflation rate na meron ng ating bayan na nagdulot din ng pagbaba ng halaga ng ating kaperahan. Kung kaya ito yung dahilan kung bakit minsan mapapansin nyo parang mas lalo pang wala nang mabili yung 1,000 pesos natin pagka tayo ay namalengke o nag-groceries. No? Napakataas din ang unemployment rate. Last May, merong 4.8% na may kabuuang 2.5 million na walang trabaho. Kung kaya naman, tumaas din ang percentage ng kahirapan. Ito ay base sa Philippine Statistics Authority. Neto lamang Wednesday, July 8. No? Doon ko siya kinuha. Isama pa natin ang kaguluhan sa ating politika. Ang walang tigil na bangayan at pagkakampi-kampi na sa totoo lang ay lalong nagpapahirap sa ating bayan. Imbis na hanapin ang katotohanan, harapin o maggawa ng solusyon, no, mas pinapahalagahan yung pagkakampi-kampi kung sino yung gusto ko, pero hindi hinahanap kung ano yung totoo. At laganap din yung panlilinlang sa pamamagitan ng mga fake news. At madalas, no, hindi na natin alam ano ba talaga yung katotohanan, ano ba yung dapat ko nang paniwalaan. Idagdag na natin ang mga natural calamities. Last week lamang ay merong 4.8 na naganap sa nalindol sa Baguio. At sa mga calamities na yan, marami ring mga tao ang naapektuhan at sama pa natin yung malalakas na bagyo, no? Kung saan ay apektado rin ang kabuhayan ng mga kababayan natin na ang pinagkakakitaan ay ang agrikultura. Sa mga pangyayaring ito, nasaan ang Diyos? Ito ang tanong ng mga taong walang tamang pagkakilala sa ating Panginoon. At maging ng mga taong di kayang intindihin o unawain ang mga negatibong bagay na nangyayari sa ating paligid o sa bayan na meron tayo. In Psalm 115 verses 2 to 3, it says, "Why do the nations say, 'Where is their God?'" Ito ay tanong ng pangungutya, tanong ng kawalan ng paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. But look at the answer of the psalmist in verse 3. "Our God is in heaven. He does whatever He pleases." Let's face the reality, hindi lahat ay tanggap ang katotohanan
sa mga bagay na nagaganap sa ating paligid, patuloy at patuloy na merong Diyos na nakakita sa lahat ng mga pangyayaring ito. Because this verse speaks of God's sovereignty and the sovereignty, God's sovereignty, and as the sovereign God, He is in control of all the things that are happening, no? Ang ating Diyos ay nakaupo sa kaniyang trono. The meaning of sovereignty could be summed up in this way. To be sovereign is to possess supreme power and authority so that one is in complete control and can accomplish whatever He pleases. So yung sovereignty ng ating Panginoong Diyos, no, ito ay nangangailangan o tumatawag ng malayang pagkilos, pagdidesisyon ng ating Panginoong Diyos. Meron siyang kalayaan na gawin ang lahat ng nais niyang gawin at maisakatuparan ang anumang ninanais ng ating Panginoong Diyos. At kung titingnan natin, ito yung sinasabi doon sa 115 o Psalm 115 verse 3, kung saan sinasabi na He does whatever He pleases. Where God is less than free, He must be less than sovereign. Kapag pinigilan mo o nilagyan ng limitasyon ang pagkilos, ang desisyon ng ating Panginoong Diyos, then He is not sovereign. Mas makapangyarihan yung pumipigil sa Kanya. That is why when we talk about the sovereignty of God, it speaks of the freedom of God to do anuman yung bagay na gusto niyang gawin, no? May isakatuparan ng Kanyang kalooban. At sa mga pangyayaring ito, madalas hindi natin lubusang maintindihan, no? Kung ano nga ba yung mga layunin ng ating Panginoong Diyos. In Isaiah chapter 46 verse 10, "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." Divine sovereignty means that God is God, that He is on the throne of the universe, directing all things, working all things after the counsel of His own will. With that, let us go to our passage this morning, Isaiah chapter 6, verse 1. It says, "In the year that King Uzziah died." Now, what is the significance of the historical death of King Uzziah in our themes of God's sovereignty? Bakit sa mga umagang ito ay tatalakayin natin ang makapangyarihang Diyos? Anong kinalaman nito doon sa kwento ng kamatayan na King Uzziah? First of all, King Uzziah had been a great king for most of his life. He followed the Lord. The country had prospered, and the people of Israel had prospered. But near the end of his life, no, siya ay tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Siya ay namatay dahil sa resulta ng kanyang kasalanan. Now, for us to understand it clearly, no, please open your Bible in 2 Chronicles chapter 26. Dali lang po, nahirapan ako nakatumbe. Yan. 2 Chronicles chapter 26. So, hindi ko na natin babasahin ng gusto, pero bibilisan ko na ilalatag natin, ano ba itong mga na-accomplish ni King Uzziah na may kinugnayan sa pagpapakita ni Yahweh o ni Adonai, no, during that time nang siya ay bawian ng buhay. No? Sa verse 3, it says that King Uzziah, siya ay naging hari at age of 16. And he reigned for 52 years. So pinaka mahaba yata ito na namuno bilang hari. No? And then he built Elath and restored it to Judah. In verse 2, and he made war with the Philistine and broke down their walls. Now this is very important because during their time, no, alam natin na laganap yung pakikipaglaban. At kapag merong isang hari na naghahandog o nagdudulot ng pagtatagumpay sa isang bayan, isa itong malaking bagay. Then he built towers in verses 9 to 10. Marami siyang tao sa agrikultura in verse 10. And then marami rin siyang sundalo, mga trained armies sa verses 11 to 14. And during his reign, naging advance sila sa construction, no? Maraming mga pinapagawa. At sa verse 15, sabi niyan, he became famous and powerful. So, kung titingnan natin yung sabihin nga natin na nakalimutan ko yung tawag din, tinatanong ni Robin Padilla, credential niya, talagang magaling ito, no? Mahusay talaga itong hari na ito. Hindi lamang sa isang aspeto ng
pamumuno, kundi sa lahat halos ng aspeto ng pamumuno ni King Uzziah, makikita natin na nag-i-excel siya. Parang mapasundalo man, sa military man, yan man sa agrikultura, no? Sa construction, lahat yan. Lahat merong masasabi natin na meron siyang na-accomplish na maganda. Sa madaling salita, no, sabi natin na magaling na leader si King Uzziah. Pero lahat ng kanyang pagtatagumpay, merong susi. Ano yung susi ng pagtatagumpay ni King Uzziah? Bakit nasasabi na siya ay magaling na hari? Look at verse 5. This is very important. Sabi niya rito, he sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. Now look at this. Sabi niya, as long as he sought the Lord, God gave him success. Mga kapatid, this is very, very important, no? Sa bawat isa po sa atin na nagnanais ng pagtatagumpay. In fact, in reality, wala naman yatang tao na hindi nagnais ng pagtatagumpay. Anumang area ng buhay natin, gusto natin na tayo ay maging successful. But please, do not forget that true success, no, hindi yan pwedeng mapasa atin ng hiwalay sa ating Panginoong Diyos. Sabi rito, si King Uzziah, no, sa lahat ng accomplishment na meron siya, ang susi niya dahil kanyang hinahanap ang ating Panginoong Diyos. Now, this is very clear in the Bible. In fact, pag binasa ninyo yung 2 Samuel chapter 18 verse 14, kung hindi ako nagkakamali, sabi doon, si King David, naging matagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa dahil kasama niya ang Panginoon. Ganon din naman si Joseph, no? Lahat ng hawakan ni Joseph, no, siya ay nagiging matagumpay because the Lord was with Joseph. So sa mga kabataan na narito ngayon, no, marami tayong pangarap, marami tayong gustong maabot sa ating buhay. At isa sa mga susi, ang pinakasusi sa tunay na pagtatagumpay ay ang presensya ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Unfortunately, marami sa atin gustong magtagumpay pero ayaw nating lumapit sa Diyos. We thought that we can be successful through our own effort, our own wisdom, our skills, no? Pero nakalimutan natin, sa isang iglap pwedeng mawala ang lahat ng bagay na yan. Ang tunay na pagtatagumpay, ulitin ko ulit, ay nasa ating Panginoong Diyos. Now look at verse 7. Bakit siya naging matagumpay laban sa kanyang mga kaaway? God helped him. Hindi napakalaki ng bansang Israel. Pag pinagsama mo yung north and south, mas malaki pa yung Luzon na meron tayo. Unfortunately, nahati pa yung dalawa. No, merong North Kingdom at merong tinatawag na South Kingdom. Yung North Kingdom, ito ay binubuo ng 10 tribo. Samantalang yung South, 2 tribo lamang. So imagine mo, mas lalong lumiit yung Judah. But in spite of the size that they have, still, no, they were able to conquer nations. Why? Because God helped them. What is the point, no? Parang pag pinag-usapan natin, babalik tayo, ang tunay na pagtatagumpay, wala dun sa kakayahan na meron tayo. Ang tunay na pagtatagumpay, nandoon sa presensya, sa biyaya ng Panginoong Diyos sa bawat sa atin. Kaya nga, dun sa mga nagsisimula, siguraduhin mo, nakasama mo ang Panginoong Diyos. Dun sa mga nag-aaral pa lang, no, huwag mong kalimutan na ang tunay na pagtatagumpay ay sa presensya ng Panginoong Diyos. At doon sa nagpapatuloy sa mga panahong ito, kung tayo man ay nalayo sa Panginoong Diyos, balik sa Panginoon, sapagkat nasa Kanya ang tunay na pagtatagumpay. Unfortunately, dahil sa maraming accomplishments na meron si Uzziah, naging proud si Uzziah. Usually gano'n naman yung nangyayari, no? Parang nagsisimula tayo, very dependent sa Panginoong Diyos, then pagka tayo ay medyo tumaas na, binibitawan natin ang Panginoong Diyos. Akala natin, kaya na natin. Ito, very typical ito sa mga pastors no, na nagsisimula. Pag nagsisimula ang isang manggagawa ng Panginoon, puro panalangin. Sinishare ko yung aking experience. No? Parang bago ka umakyat dito sa pulpit, no? Parang panayang panalangin na, Lord, samahan niyo po ako dahil sobra yung kaba na meron ka. Sabi nga nila, yung trust, ano bang tawag dyan? Level mo sa Panginoong Diyos, napakataas. At yung tiwala mo sa sarili mo, napakababa. Pero ito yung nagiging problema. Every Sunday, nagpipreach ka, nagtuturo ka, habang tumatagal, unconsciously, bumababa yung tiwala sa Diyos, tumataas yung tiwala sa sarili. Kaya minsan,
Ganun na lamang yung kanyang pagtaas, then bigla din yung pagbagsak. Dahil yung kanyang tiwala nawala doon sa tunay na source ng kalakasan, karunungan, at tunay na pagtatagumpay. Totoo din ito sa secular world. Minsan habang wala tayo sa pagtatagumpay, nananalangin tayo na tulungan tayo ng Panginoong Diyos, pero pag umangat na tayo, nakakalimutan natin yung Panginoong Diyos. Kaya minsan, active during the time na wala pa siyang trabaho, naghahanap ng trabaho, di ba? Nung time na naghihirap, nung nakatikim ng kasaganahan, wala na sa church pag Sunday, nandun na sa Boracay, nandun na sa Palawan, kasi kaya na eh. Pero nakalimutan yung pinanggalingan nung pagpapala na yun. Now, I'm not saying na mali na kayo ay mag-enjoy sa pagpapala na binigay ng Panginoong Diyos. But my point is, please, wag mong kalimutan ang Diyos saan ka man niya dalhin. Nawa, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, lagi natin siyang kasama. Now, can you imagine, sabi rito, si King Uzziah, because of his accomplishment, naging proud siya, at yung isang bagay na dapat sana gawain lamang ng priest, ay ginawa ni King Uzziah. Meron kasing 3 office sa Old Testament. Yung king, prophet, at saka yung priest. Bawat isa sa kanila, merong sariling trabaho yan. Ang hari, para pangunahan yung bayan. Yung priest naman, para mamagitan sa Israel at sa ating Panginoong Diyos. Yung prophet, para sabihin kung ano man yung sinasabi o yung gustong ipahayag ng ating Panginoong Diyos. Merong 2 tao na merong 2 office, like si Samuel, he is a prophet and at the same time, he is a priest. Siya ay nag-o-offer ng sacrifice. Pero bawat posisyon, merong tungkulin na dapat niyang gampanan. Si King Uzziah as king, siya yung namumuno sa bayan. Pero hindi siya priest. But because of his accomplishment, he thought, pwede niyang gawin yung lahat ng bagay. So yung bagay na trabaho dapat ng priest, pinangunahan niya. Sila yung nagsisindi ng ilaw doon sa templo. Pero ang ginawa ni King Uzziah as king, siya yung gustong gumawa ng bagay na ito. And because of that, look at verses 21 o 16 to 21. This is very important, Parang dahil sa ginawain ni King Uzziah, wala pala akong nilagay dyan. Meron ba, Nak? But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Then verse 17, wala na, Nak? So eto, nang makita ito ng mga priest, pinagsabihan nila si King Uzziah. Sabi nila, huwag mong gawin yan sapagkat hindi mo yan trabaho. Pero imbes na makinig si King Uzziah, nagalit siya. Parang very typical. Nasa posisyon ako pagsasabihan mo ko. Pero sabi ng mga priest, look at this, Azariah the priest with 80 other courageous priests of the Lord followed him in. They confronted King Uzziah and said, "It is not right for you, Uzziah, to burn incense to the Lord. That is for the priest, the descendants of Aaron, who have been consecrated to burn incense. Leave the sanctuary, for you have been unfaithful, and you will not be honored by the Lord God." Uzziah, who had a censer in his hand, ready to burn incense, became angry. Sabi niya, "Tang muna, bakit niyo pagsasabihan? Ako yung hari." Di ba? Parang mga priest lamang kayo. Then, while he was raging at the priest in the presence before the incense altar in the Lord's temple, what happened? Leprosy broke out on his forehead. When Azariah, the chief priest, and all the other priests looked at him, they saw that he had leprosy on his forehead. So they hurried him out indeed. He himself was eager to live because the Lord had afflicted him. Can you imagine, parang kahit na anong na-accomplish pa ni King Uzziah, hindi mo pwedeng pagmalaki dahil unang-una, ito ay biyaya lamang ng Panginoong Diyos sa kanya. Remember, he was successful as long as he sought the Lord. But because of that being successful, he was become proud. At ngayon, nakalimutan niya na
anumang meron siya ngayon, galing lang sa Panginoon at gusto niya ngayong pangunahan yung plano, yung sistema na gusto ng Panginoong Diyos. At dahil dito, nagkaroon siya ng ketong. At ang nakakalungkot sa verse 21, King Uzziah had leprosy until the day he died. Hindi na gumaling. Ang tanong bakit? Kasi hindi nagpakumbaba. Pinangatawanan yung kanyang kasalanan. Bago tayo magpatuloy, this is a good reminder for all of us. Sana, pag dumating yung pagkakataon na tayo papagtagumpayin ng ating Panginoong Diyos, huwag nawang kainin nung kayabangan natin yung pagtatagumpay na meron tayo. Patuloy nating i-acknowledge ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagtatagumpay. Dahil sa isang iglap lamang, pwedeng mawala ang lahat. Napakahalaga na lagi nating kilalanin na ang lahat na meron tayo ngayon ay biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa kamatayan na ito ni King Uzziah, imagine ninyo, no? Meron isang napakagaling na leader, biglang namatay. Ano ang possible na mangyayari sa bayan? Kung yung katulad ni King Uzziah, yung kanyang credential sa lahat ng aspeto, mapa-agricultural, no? Sabihin na natin, yan man ay military, lahat na sa kanya na. Then biglang, all of a sudden, biglang nawala. Ano ang pwedeng mangyari? Chaos, di ba? Now, this is interesting because sabi diyan sa passage sa verse 1, nung si King Uzziah ay mamatay, in the year that King Uzziah died, no? Si Isaiah, he looked up and what he saw? He saw the Lord sitting on his throne. At yung bagay na ito ay pagpapahayag na sa lahat ng nagaganap sa buhay na meron tayo, sa bayan na meron tayo, sa mundo na ating ginagalawan, God is sitting on His throne. God is the sovereign one who is in control of all things. So the first truth that we will see in this passage that we'll be studying this morning is that God is sovereign in every situation. Embrace it. Ang Diyos ang makapangyarihan, ang may control ng lahat ng bagay, yakapin natin ang katotohanan ito. Isn't it good to know that when confusion and anxiety are rampant, no, sa ating mga buhay, when we do not know what's going on around us, we can look up and see that the Lord is sitting on the throne. Sa mga kaguluhan, sa mga paghihirap na meron ng bayan na ating ginagalawan o sa mundo na ating ginagalawan, hindi ba napakasarap na maisip natin o makita natin na merong Diyos na siyang may control ng lahat ng bagay? He has complete sovereignty over all things. Matagal-tagal na rin yung gyera sa Middle East. Although lagi namang may gera dyan lagi namang may kaguluhan. Pero, ang kaibahan lang sa panahon natin ngayon, kasama na yung US sa kagulong ito. Na kung hindi magiging maayos, maaaring magdulot ng mas malalang sitwasyon. Pero ako totally, with all honesty, mas gusto kong magkagulo na sila dun Gusto ko maglaban-laban na sila lahat dun para dumating na yung Panginoon. Pero habang nandito tayo sa mundo, hindi natin makakaila na mayroong epekto to sa buhay natin. At for sure, mahirapan ang bawat isa. Yung kaguluhan at korupsyon sa ating bayan ay lalong lumalala na nakakadagdag sa paghihirap ng marami nating kababayan. Marami ako nakakausap na hirap sa kanilang buhay. Dito sa church, kahit doon sa marketplace, kung saan ako involved, no? Isa sa mga laging problema ng tao, yung pangangailangang pinansyal. Yung hirap na hirap, ang daming utang, no? Hindi nila alam saan sila kukuha. Paano sila makakalaya sa kanilang mga kautangan, no? At idagdag pa natin dyan yung mga may sakit na parang sabi nga nila, parang, ewan ko, dahil siguro sa edad ko na rin, parang ang dali mo na rin tamaan ng sakit. Tama ba yun, Kuya Bert? Kasi parang habang nagkakasakit ka, lalong di ba? Parang, habang nagkakasakit ka, lalo kang habang tumatanda ka, parang iba rin yung dating ng karamdaman sa'yo. Ang daming problema sa buhay na titingnan natin, parang, taka muna,
Ano yung naghihintay sa akin sa kinabukasan? Pero babalikan natin yung sinasabi ng Isaiah chapter 6. During the time na kung saan namatay yung kanilang tinitingnan na pag-asa, yung tinitingnan nila na magaling na leader, nagpakita si Yahweh Adonai na nakaupo sa kaniyang trono. Implying that He is in control of all things. Sa lahat ng mga paghihirap na meron tayo, huwag nating kakalimutan. Meron tayong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay at dapat natin itong yakapin. The Lord is not telling us to deny the reality of pain. Hindi niya sinasabi na, magkaroon tayo ng pag-iisip na, hindi, parang okay lang yan, Hindi. Ang sinasabi ng Bible, no, totoong may pangyayari na ganyan. Pero ang mahalaga nito, dapat harapin natin yung problema kasama natin ng ating Panginoong Diyos. At may lubos na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ilagay natin yung ating pagtitiwala doon sa nakaupo sa trono, na siyang may kontrol ng lahat ng bagay at nagmamahal at kumakalinga sa bawat isa sa atin. Magtiwala tayo ng lubusan sa ating Panginoong Diyos. And when we say that we trust God completely, it does not mean na hindi na tayo mahihirapan. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo mawawalan ng trabaho. Hindi na tayo magkakasakit. Pag sinabi nating nagtitiwala tayo ng lubusan sa Diyos, pinangahawakan natin na siya ang sovereign God who is in control of all things. Nagtitiwala tayo sa kanyang pagkilos, sa kanyang layunin, na anuman yung mangyari sa bawat isa po sa atin, we will continue to trust in Him. That is the real trust in God. We trust in His working. Hindi yung gusto natin ang dapat na mangyari, kundi yung perpektong plano ng Diyos. And that is the true essence of trusting Him. Ibig sabihin, pag nag-pray ako, nagtiwala ako sa Panginoong Diyos, do not expect na yung panalangin mo, yun yung magaganap. At pag hindi nangyari, ayoko na mag-pray, ayoko na magtiwala sa Diyos. When we pray, we ask God to be glorified. Yung wisdom na meron siya, yun yung dapat na mangyari. Yung plano na gusto niya, yun yung dapat na mangyari. At nagtitiwala ako na yun yung best para sa akin. Kaya nga, misa may mga salita tayo na ipinagkakatiwala ko na yan sa Diyos, di ba? At pag isinapuso natin yung ganyang salita, dun lang tayo napapayapa. Dahil dun lang tayo tunay na nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Beloved, God is truly and perfectly sovereign. That means He is the highest and the greatest being there is. He controls everything, His will is absolute, and He does whatever He pleases. At pag narinig natin yung ganyang mga kataga, we can understand it reasonably well, and we can usually handle it until God allows something that we do not like. Kailan ba masigit na napapatunayan na naniniwala kang God is sovereign? Kailan ba tayo nahihirapan tanggapin yung sovereignty ng Panginoong Diyos? When we talk about the sovereignty of God, I believe all of you will agree that God is sovereign. Amen? Pero paano pag dumating yung matinding paghihirap? Naniniwala ka pa rin ba na God is sovereign? Paano pag nagkaroon ka ng cancer? Do you still believe that God is sovereign? Paano pag nawala yung trabaho na meron ka? Do you still believe that God is sovereign? Paano pag nalugi yung negosyo na meron ka? Pag tinanggal ng Panginoong Diyos yung lahat ng meron ka ngayon, do you still believe that God is sovereign? Ang daling sabihin, ang daling maniwala na na siya ay sovereign God. Pero sabi nila, nasusubok yung paniniwala natin na yan, yung conviction na yan, kapag dumaan tayo doon sa matinding hamon ng buhay. Na naniniwala tayo na still God is in
control. And unfortunately, imbis na tumakbo tayo sa Panginoong Diyos, makatanggap ng comfort sa Kanya, anong ginagawa natin? Na-upset tayo sa Panginoong Diyos. Lord, bakit mo naman hinayaan na mangyari sa akin itong bagay na ito? Lord, bakit naman nangyari ito? Bakit nawala yung mahal ko sa buhay? Lord, bakit nawala yung trabaho ko? Lord, bakit isang hakbang na lang maabot ko na yung pangarap ko, then binigyan mo ako ng matinding karamdaman. Pero yung tunay na pagtitiwala at pagkilala sa sovereignty ng ating Panginoong Diyos, anuman ang mangyari sa atin, naniniwala ako na merong purpose ang Panginoong Diyos. Our problem is a misunderstanding of the doctrine and an inadequate knowledge of God. Pag dumarating yung problema, nag-iiba yung pagtingin natin sa Diyos Nawawala yung tunay na pagkakilala natin sa Kanya. Ang tanong, bakit? Sabi nga ni Rosel sa akin, bakit mahirap magkilalanin yung sovereignty ng Panginoong Diyos? Kasi likas tayong makasarili. Ang lagi nating iniisip yung comfort na meron tayo. Ang lagi nating iniisip, ano yung makakabuti sa atin. Pagka maganda yung nangyayari sa ating buhay, Lord, thank you, I trust in you. Pero ang pagtitiwala ba sa Diyos pagka maganda lang ang pangyayari sa buhay? Paano kung medyo mahirap na? Do you still believe that God is worthy of your trust? Patuloy ka bang naniniwala na ang Diyos ang siya pa ring nakaupo sa kanyang trono? Listen to this, beloved. We cannot expect the unbeliever to embrace the doctrine of God's sovereignty. But Alpha Baptist Church family, we are expected to embrace this doctrine of the sovereignty of God as both biblical and true. I hope and pray na yakapin natin ang katotohanan ito, hindi lamang sa prinsipyo, ganun din naman sa practice. Upang kahit na anong sitwasyon, patuloy tayong magtitiwala at sasandig sa makapangyarihang Diyos. At pag ginawa po natin ito, hindi mananakaw yung kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso sa gitna ng matinding hamon ng buhay. Because we believe and we know that God is in control. Merong isang awit, sabi niya, when you don't understand, when you don't see His plan, trust His heart. Gusto niyo pong kantahin ko? Gusto niyo masira ang araw niyo? Pero this is true, di ba? When we don't understand, when we don't see His plan, the best thing that we can do is to trust His heart. God knows what He is doing. Masakit, mahirap, pero still, we all know He is sovereign, He is the loving, gracious, compassionate, merciful God who loves you so much. Na meron siyang magandang plano sa buhay mo. Kapatid, hindi ko alam kung anong sitwasyon meron ka ngayon. But the reason why I preach this topic, because as I look at it, parang nangyayari sa paligid natin, parang ang daming problema. Ang daming hamon sa buhay. But I hope, hindi natin makalimutan, God is in control. At ang kailangan natin, magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen? Yung mga hindi nag-amen, bahala kayo sa buhay niyo. No? Now, let's continue the reading. In verse 3, it says, And they were calling to one another, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. In verse 1, we see the sovereign and glory of God. Then pagdating sa verse 3, it shows the holiness of God. Now, the question is, what is the relationship of God's holiness to His sovereignty? Bakit parehas na pinakita sa passage na, indeed, God is the one who sits on the throne.
That no matter, ano man ang mangyari sa mundo na ito, still God sits on His throne. Pero sabi niya, pagdating ng verse 3, ang pinakita naman yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So what is the relationship of God's holiness to His sovereignty? Now, can you imagine what could happen if a person can do all things that he wants and desires, no? And no one can question him. And that person is wicked. Anong pwedeng mangyari kung merong isang sovereign na tao, no? Kaya niyang gawin yung lahat ng gusto niyang gawin, pwede niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin, pero napakasama niyang tao. Anong pwedeng mangyari? O sabihin man natin hindi siya masama, pero hindi siya perpektong tao. Ano ang pwedeng mangyari? Ay, ilagay natin sa ating sitwasyon. Ano ang pwedeng mangyari kung sa bansang Pilipinas, merong tayong leader na kagaya ni Hitler? Walang pwedeng mag-question sa kanya. Walang pwedeng kumontra sa kanya. Pero parang nagkaroon na rin yata tayo. Parang lahat ng gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. Di ba? Anong pwedeng mangyari? Nakakatakot po, di ba? Kasi pwede niya gawin na trip ko lang. Gagawin ko to trip lang. But look at this. God is sovereign. He can do whatever He pleases to do, but at the same time, He is holy. Ano mang gagawin ng Panginoong Diyos, no? It is guided by His holiness. In other words, nothing He will do that is not right and just. In fact, yung holiness ng Panginoong Diyos, since yung attributes ng Panginoon buo siya, yun yung sa isang banda yung magandang parang term na siya yung sandigan natin na hindi gagawa ang Panginoong Diyos ng anumang bagay na makasasama sa bawat isa sa atin. Kasi yung kanyang pagiging sovereign, laging sakop nung kanyang kabanalan. Laging nakaangkop doon sa iba pang attributes na meron din siya. So pwede nating sabihin na ang lahat na nangyayari sa ating mundo, lahat na nangyayari sa ating buhay, alam nating hindi ito magaganap nang walang perpektong layunin ang Diyos. Kasi hindi niya ito basta pinayagan lang na mangyari. Hindi niya basta hinayaan na magkaroon ng matinding karamdaman, nagkaroon ng pandemic noong 2020 to 22. Hindi niya basta pinayagan na ikaw ay mawalan ng trabaho, meron siyang magandang layunin. Sa lahat na nagaganap sa ating buhay, no, kailanman, hindi siya gagawa ng taliwas sa kanyang katangian, sa kanyang kabanalan. Now, bakit niya hinayaang magkasakit ang kanyang lingkod? Bakit niya hinayaan na mamatay ang isang tao o ang isang taong naglilingkod sa kanya? Bakit nagka-cancer yung anak niya? Bakit siya na-aksidente? Ano pa mang negatibong bagay na mangyari sa ating buhay, lagi nating tatandaan, God is sovereign. He allows all things to happen, no? Base doon sa kanyang sovereignty, doon sa kanyang wisdom, doon sa kanyang kabanalan, doon sa kanyang pag-ibig sa bawat sa atin. Ang hirap tanggapin, pero that is the true essence of trusting His heart. Na anuman ang mangyari sa buhay natin, alam natin, meron siyang magandang layunin. Dahil kahit kailan, hindi nagkamali o hindi magkakamali ang Diyos nating sinasamba. Siya ay perpekto at siya ay perpektong banal. So God's holiness is a comfort and assurance na hindi maabuso yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Bawat desisyon, bawat pagkilos ng Diyos, balot yun ng kabanalan ng Panginoon. Hindi yan magko-contradict sa pagiging just, pagiging righteous ng ating Panginoong Diyos. So marami pang bagay na pwedeng sabihin sa talatang ito. Subalit, nais kong mag-concentrate sa sovereignty ng ating Panginoon ngayong umaga. So let's jump to verse 8. Look at verse 8 ng Isaiah chapter 6. Now this is interesting because in verse 3, no, the name of the Lord that is used is all caps Lord.
L-O-R-D. Lahat yan capital letter. Anong ibig sabihin yan? Yan ay tumutukoy kay Yahweh, kay Jehovah. So every time na mababasa natin yung capital, all caps na Lord, it speaks of Yahweh, no? It refers to Yahweh or Jehovah. Then, pagdating doon sa verse 8, tingnan niyo po ito. Ang ginamit na salita is, then I heard the voice of the Lord. Anong ginamit na Lord? Capital L, pero small letter O-R-D. So ito'y tumutukoy naman kay Adonai, the Lord, the Sovereign One. Sa verse 1 and verse 8, nakita ko si Adonai nakaupo sa kanyang trono. It speaks of God as the Sovereign One, the Lord. Pero pagdating ng verse 3, Yahweh is holy. Pagdating ng verse 8, binalik dun sa Adonai. Now, anong significance nito? Sapagkat kung titingnan ninyo, sa verse 1, merong problema, chaos, namatay yung pinakamagaling na leader. So pinapakita yung title niya as the Sovereign One who is in control of everything. But this Sovereign One is holy, no? Balot siya nung kanyang kabanalan na anumang gawin niya, anuman ang kanyang maging desisyon, no? Yun yung tama. Pero pagdating ng verse 8, binalik dun sa Adonai. Bakit? Kasi dito inuutusan niya ngayon. Naghahanap siya ng gagawa ng gawain ng ating Panginoong Diyos. So, babalik na naman dun sa kanyang pagiging Sovereign One. As the Sovereign God, He has all the authority, no? Para utusan na gawin ng kanyang mga lingkod yung kanyang plano. Ako niyo po yung idea? Verse 1, the Sovereign God, He is the one who is in control of all things. Pangit man yan, maganda man yan, siya yung may control na lahat ng bagay. Maring hindi mo gusto yung nangyayari, huwag kang mag-alala kasi banal siya, nasakop yung kanyang kapangyarihan. Pero pagdating ng verse 8, bilang Panginoon, meron siyang kapangyarihan sa iyong buhay. Kaya basahin natin yung verse 8. Sabi niyan, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And I said, here am I, send me. So Isaiah, no, sabi nga natin, so the Lord, the Sovereign One in verse 1, sitting on the throne, and in verse 8, this Sovereign God should be obeyed completely. Kamusta yung pagtingin natin sa Panginoon Diyos? Alam niyo, ang sarap pag-aralan ng Panginoon kasi bukod sa mga names na meron siya, bukod sa mga attributes na meron siya, meron din siyang mga titles. At lahat ng sitwasyon ng buhay ng tao, nakapaloob yung mga titles na yan. Interesting yan dahil kung maalala nyo doon sa series natin ng Who is God, bawat pagpapahayag ng Panginoong Diyos kung sino siya, nakabase yan sa sitwasyon. For example, alam mo, Genesis chapter 16, nung time na lumayas itong si Hagar, di ba? Tapos mamamatay na yung kanilang anak. Walang tubig ubos na. Then, nagpakita ang ating Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi ni Hagar, I saw El Roy, the one who sees me. Connected doon sa kanyang sitwasyon. Kasi ang feeling niya, pinalayas ako, walang nakakakita ng pinagdaraanan ko. Then all of a sudden, napakita sa El Roy, the one who sees all things. Pag tinignan mo yan sa Genesis chapter 22, nung time na nag-offer si Abraham, meron siyang i-offer niya yung anak niya, pero pinigilan siya ng Panginoong Diyos. Then nag-provide ang Panginoong Diyos ng lamb. So tinawag niya yung place na, ano mo pangalan nun? God will provide. Jehovah Jireh. So sa madaling salita, bawat pagpapahayag ng Panginoong Diyos, laging pasok doon sa pangangailangan. Remember to sa New Testament, nung time na nag-iigib yung Samaritan woman, di ba? Ano sabi ng Panginoong Diyos? I am the living water. Ang sino man uminom sa akin, hindi na mauuhaw. John chapter 6, nung time na nagpakain siya ng 5,000 men, di ba? Sabi niya, sumusunod lang naman kayo sa akin kasi nakakain kayo. Sabi niya, I am the
living bread that comes down from heaven. Bawat sitwasyon, laging swak yung kanyang karakter o yung title na meron siya. At sa panahong ito, sa konteksto ng Isaiah chapter 6, pinakita si Sovereign God, si Adonai, akma doon sa sitwasyon na meron sila. May problema sa mga na nagaganap sa paligid, I am Adonai who sits on the throne. And then, sabi niya ganyan, merong dapat gawin, I am Adonai who commanded you and you must obey it completely. Para sa akin, napakaganda nitong bagay na ito dahil iba-iba yung sitwasyon na meron tayo. Iba-iba yung pangangailangan na meron tayo. Pati masarap isipin na meron akong Diyos na lahat ng pangangailangan ko, akma doon sa kanyang attributes, akma doon sa kanyang title, akma doon sa kanyang pangalan. That is the God that we are worshiping. Na nagdanais din na mahalin natin siya. Now, going back to the passage that we are studying, no? Ano yung connection ng verse 8? Kasi verse 1, chaos, namatay yung great leader, di ba? Tapos nagpakita si Yahweh, I am the sovereign God, no? Sa lahat ng sitwasyon. Pero pagdating ng verse 8, inutusan niya naman ngayon, naghahanap siya ng gagawa. Kung mapapansin niyo po, no, parang may matinding kinakaharap yung bayan ng Israel. Pero ang sabi ng Panginoon, sino ang aking isusugo? Sino ang gagawa? Sino ang maglilingkod? O sino ang mangangaral ng salita ng Diyos? In a sense, the Lord is telling Isaiah, merong problema, do not worry, I am Adonai. Do not be afraid, I am in control. Huwag mo itong problemahin. Ako ang bahala sa inyo. Pero ikaw, dapat gawin mo ang iyong tungkulin. Patuloy kang gumawa, patuloy kang maglingkod. In a sense, sinasabi ni Adonai, Isaiah, hindi excuse yung problema, yung kaguluhan na nagaganap para pabayaan mo yung napakahalagang tungkulin. Ipangaral ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang mag-stop sa paglilingkod. Now, bakit ito importante? Ano ang madalas na nangyayari kapag meron kang mabigat na problema? Di ba tinatamad ka minsan pumunta ng church? Parang wala kang gana. Pero sabi ng Panginoong Diyos, yung problema hindi dapat maging hadlang sa pagtupad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil may problema, hindi ka nagagawa para sa Panginoon. Remember, He is Adonai. He is the sovereign one. He is the Lord. And we are His servants. In the midst of suffering, in the midst of problem, dapat patuloy tayong naglilingkod sa Diyos. Huwag tayong maparalyze ng problema. Huwag nating kakalimutan na lahat na nagaganap sa buhay, ang Diyos ang may control, may layunin siya. Yung problema, tulad ng giyera sa Middle East, tulad yung problema sa ating bayan, wala tayong magagawa dyan. Ang may problema dyan, ang makakasolusyon yan, si Adonai na nakaupo sa kanyang trono. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa dyan. Pero sabi ni Adonai, okay, yung problema sa bayan, akong bahala dyan. Pero meron kang dapat na asikasuhin. Ipagpatuloy mo yung pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba sarap na itong paalala sa ating mga kapatid? Sino sa inyo rito yung nai-stress na nangyari sa bayan natin? Naranasan ko rin yan eh. Nung laban ni Lenny at saka ni Marcos, nung natalo nga siya, naiyak din ako eh. Pero I realized, no, talagang God is sovereign. He is in control of all things. In fact, wala nga pakialam yung mga leader na yan sa atin eh. Pero kung sinong magaling na leader, may epekto sa bayan, sa buhay natin. Sabi nga ng merong passage sa
I think Chronicles yan. Nung tayo na mabalitaan nila si King Solomon ang naging hari. Sabi ng isang hari, no? Mahal ng Diyos ang bayan na ito na binigyan sila ng isang mabuting tagapanguna. Kaya iniisip ko, hindi kaya cursed itong nangyayari sa paligid natin. But my point is this, yung bagay na hindi mo kayang gawin, Panginoon ang bahala dyan. Pero meron siyang ipinagagawa sa bawat isa sa atin. And as Adonai, the Lord, we should obey Him completely. Gawin natin yung tungkulin natin. At isa sa pinaka-number 1 tungkulin natin, ipangaral ang mensahe ng kaligtasan. Sa paglilingkod, tanggalin na natin yung konsepto na ang tunay na paglilingkod dito lang sa loob ng church. Ang paglilingkod, kahit saan ka nandoon, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Sa church, may mga spiritual gifts para palakasin ang bawat kapatiran. Pero pagdating sa pag-share ng gospel, it is the responsibility of each one of us to talk to our friends, our neighbors, our co-workers, lahat yan, trabaho natin. At bilang si Adonai, wala kang karapatan na tumanggi. When Adonai says to Isaiah, to Prophet Isaiah, whom shall I send? Ano ang tugon ni Isaiah? Here I am, Lord. Send me. Pag inutusan ka ng Panginoon at mayroong problema, Lord, taka muna, tatapusin ko lang, may bibigat kasi kami yung problema ngayon eh. Lord, meron lang kasi kami matinding pangangailangan. Remember, Isaiah is the prophet of Israel. Yung love na meron siya sa Israel, gano'n na lang. Pero nung time na nag-utos si Adonai, sabi niya, Lord, here am I, send me. So, hindi dahil may problema, hindi ka nagagawa para sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, patuloy yung responsibilidad na meron tayo. Sapagat lahat tayo nag-aantay dun sa commendation ng Panginoong Diyos. Well done, thou good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. And in our service, mahalaga yung takbo ng passage. First, we must see the connection of God's sovereignty and God's holiness in our service. Aksidente ba na nauna yung pagtingin ni Isaiah na sa kabila na nangyayari sa paligid, nakaupo pa rin ang Diyos sa trono? Aksidente ba na sumunod yung pagpapahayag na siya ay banal? Tapos, tsaka lang sumunod yung pagsugo sa kanya? Ako naniniwala na yung pagkakasunod-sunod ng pagpapahayag na yon napaka-importante. Sapagkat sa paglilingkod, hindi ka pwede na naglilingkod sa Panginoong Diyos pero namumuhay sa kasalanan. That is why the first verse, Prophet Isaiah acknowledges the sovereignty of God. And then at the same time, pinakita na God is holy. Kaya pagdating ng verse 5, tingnan niyo po yung verse 5. Nung makita na Isaiah na God is holy, sabi niya, woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips. And I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Pag sinunod niyo pa yung pagkakabasa niyan, merong anghel na lumapit sa kanya, tinouch yung lips niya, sabi niya, ngayon malinis ka na. Then, tsaka sumunod ngayon, sabi niya na, sino ngayon ang isusugo ko? So yung connection nung utos, nung paggawa ng kalooban ng Panginoong Diyos at nung kabanalan is napaka-importante. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoong Diyos kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, especially sa pangangaral. Kasi yung konteksto niyan, chapter 5, yung galit ng Panginoong Diyos doon sa Israel. Kaya paulit-ulit yung salitang, wow, parang sa inyo na mga mapagsamantala. Now, kung ikaw ay susugo doon sa mga makasalanan at ikaw ay namumuhay sa kasalanan, can you imagine, nagpipreach ka na, huwag kang pumatay pero ikaw mamamatay tao. Huwag kang mangalunya pero ikaw may kinakasamang iba. So, imposible. That is why,
yung pagkakasunod-sunod niya is very important. He is the sovereign one who is holy, and as the sovereign one, I am commanding you to do the work, the ministry. Pero as you go, dapat malinis muna yung inyong buhay. This is the problem of many churches. Sa kagustuhan natin na lahat ma-involve, sometimes hindi natin tinitingnan kamusta yung buhay ng tao na nasa harapan. Kaya minsan walang power. Kasi nga, merong humahad lang doon sa pagkilos ng Panginoong Diyos. I'm not saying na mamili ka ng tao. Ang ibig ko lamang sabihin, kung may problema, ayusin mo muna yung problema mo sa iyong buhay. Then, tsaka ka bumalik sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kasi lahat naman tayo may kasalanan eh. Pero ang mahalaga, yung pagkilala. Lord, I am not worthy. Like Prophet Isaiah. Can you imagine, no? Prophet, siya yung nangangaral ng salita ng Diyos, pero sabi niya, I am a man of unclean lips. When he saw the holiness of God, ang nakita niya yung napakalaking Diyos na banal at nakita niya yung kanyang kalalagayan na makasalanan. Pero maganda, siya ay nilinis ng Panginoong Diyos. And the good news, kung pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, ikaw ay lilinisin ng Panginoon. Then you can serve the Lord. And when we talk about repentance, last week yata yung pinag-aralan natin confession, di ba? Pero ang mahalaga sa confession is the change of life. Pag-acknowledge na mali ako, Lord, no? Patawarin mo ako, gusto kong iayon yung ginagawa ko doon sa panuntunan mo. At gusto ko na ngayong iwanan itong aking maling ginagawa. Then dun lamang tayo magagamit ng gusto ng ating Panginoong Diyos. So in our service, hindi pala pwede na magamit tayo ng Diyos kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Second, maliban na makita natin kung sino yung nag-utos, hindi magiging tama ang ating pagtugon. Sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, it is very, very important to acknowledge sino ba yung nag-uutos. Anong authority meron siya? That is why in our service, it is very, very important to have a right perspective of who God is and who we are. Upang nang sa ganon, sa ating paglilingkod, hindi dito umabot, hindi lumobo yung utak natin. Na nagawa ko to, na-accomplish ko to dahil magaling ako, ano pa man. Sa pag-acknowledge kung sino yung nag-utos, kinikilala natin na lahat ng meron ako ngayon, biyaya lamang ng Panginoong Diyos. Sa pag-acknowledge ng pagtingin natin sa sarili natin, sinasabi natin na, Lord, I am not worthy to serve you. Thank you, Lord, for this privilege. Kaya very, very important to acknowledge who God is and who we are as we serve Him. Doon lamang nagkakaroon ng tamang paglilingkod. And unless we see the sovereignty of God and embrace it, sabi na natin, we will not be at peace in the midst of trials and testing and problems. Pero unless we see the sovereignty of God and His holiness, we will not have a right perspective in our service. So may challenge sa lahat ng tumatayo sa pulpitong, sa likod ng pulpitong ito. Kung meron mang kasalanan na patuloy pa rin umaalipin sa atin, isuko natin sa Panginoong Diyos. Hindi tayo magiging kagamit-gamit sa harapan ng Panginoong Diyos kung tayo ay naglilingkod na meron mang tinatago sa ating buhay. At sa bawat isa na dumaranas ng matinding hamon ng buhay, ulitin ko ulit, God is the sovereign one. Embrace it. He is in control. Whatever happened, He is in control. Maaring hindi mo naintindihan na nangyayari sa buhay mo, trust His heart. He loves you and He cares for you. So sa lahat na nangyayari sa paligid natin, God is in control. Pero sa lahat na nangyayari sa paligid natin, God has a purpose in your life. Serve Him. Huwag mong pabayaan yung iyong tungkulin bilang anak ng Panginoong Diyos.
Totoong maraming hamon ngayon sa ating buhay. Mahirap ang buhay po ngayon. Wala tayong kasiguruhan, hindi tayo pwedeng umasa sa ating gobyerno o kanino man. Tanging sa Diyos lamang tayo dapat umasa at magtiwala. So do not be afraid. Trust Him completely. Whatever happens, just what I have said a while ago, God is in control. Thoughts to ponder, no? Kailan madaling kilalanin ang sovereignty ng Panginoong Diyos? At kailan mahirap tanggapin ang kanyang sovereignty? Pangalawa, bakit mahalaga na kilalanin at tanggapin ang sovereignty ng Panginoong Diyos? Anong kaugnayan ng sovereignty ng Panginoong Diyos na nangyayari sa iyong buhay? May the Lord bless each one of us, and may the Lord help each one of us, no, to know Him more, to love Him more. Walang kasing sarap na lumalim ang pagkakilala natin sa Panginoong Diyos, sapagkat yun ang magdidikta sa bawat hakbang na meron tayo sa mundong ating ginagalawan. God bless po. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat sa katotohanan na Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang aming Diyos na banal na nagnanais ng kabanalan sa bawat isa po sa amin. Salamat sa katotohanan na Ikaw ang makapangyarihang Panginoon na nag-uutos sa bawat sa amin na gawin ang inyong kalooban. Anumang hamon, anumang pagsubok ang aming kinakaharap. Tulungan mo kami na sumunod at patuloy na magtiwala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus tayong panalangin. Amen.